sa kanilang pagbiyahe galing sa kanilang misa papunta po dito sa Senate Impeachment Court. Mukhang mahaba-habang convoy po ito. Mukhang talagang full force din pinapakita ng Chief Justice na meron nga sumusuporta sa kanya at hindi lamang niyang hinaharap na solo itong suliranin na ito at itong issue kinakaharapan. Bukod pa dyan, Mark, kanina ay may nakita rin po tayo na mga nag-aabang naman sa may film center. Hanggang dun lang po pinapayagan ang mga rallyista. Nakita po natin ang mga supporters din ng punong mahistrado. Full force nga, buong suporta silang dumulog dito ngayong araw na ito para sa pagtestigo ng punong mahistrado. Oo, meron tayong napansin kaninang mga rallyista, nabanggit po ng report. This is along Rojas Boulevard, by the way. Papunta po sila ng Senado. Ang Senado po ay nasa Rojas Boulevard sa may Bay Area GSIS at ang Senate or ang Supreme Court naman po ay nandito po sa Padre Faura Street po yan sa Manila, kaya hindi po ganun kalayuan ang Supreme Court sa GSIS. Nakikita po natin pula po ang kulay ng mga taga-suporta ng punong mahistrado. Kanya-kanya po silang mga motorbikes. Kanina nga ay meron din mga cyclist, Mark, na nag-bike mula dito sa Supreme Court patungo rito sa Senado. May dala po silang mga flag na nakalagay na Acquit CJ Corona. Oo, gusto ko nga itanong din kay Attorney Joey siguro maya-maya lamang dahil kahit na isang abogado si Chief Justice at punong mahistrado nga po, meron pa ring emosyon na kasama, no? At kahit na sinasabing mag-antay hanggang matapos ang trial before you make your conclusion, mukhang some of the supporters have already made their conclusion na dapat i-acquit si Chief Justice Corona. Kaya nga po, ito hindi po natin may iwasang merong ganon. Kaya you cannot also blame, I guess, others who would say the Chief Justice should be convicted dahil ganon lang po talaga yung nature ng isang trial. Ito, Mark, nakikita natin ito yung sa may kalye sa harap ng Sofitel. At ito ay ilang metro na lamang ang layo mula dito sa GSIS compound kung saan po naroon ang tanggapan ng Senado. Naging consistent naman po ang Supreme Court Employees Association in their support for the Chief Justice. Natural po yun dahil ang Chief Justice po ang kanilang pinaka-boss dun sa Supreme Court at marami pong merong talagang effort na ikabit itong issue na ito sa judiciary mismo. Gusto nga natin tanong kay Attorney Joey, nariyan po si Inang Armida Sigion Reyna, Attorney Joey, at kay Kong Erin din maya-maya lamang. Ito, Attorney Joey, yung isang trial ba, dapat walang emosyon? Kasi nakikita natin dito, merong emosyon. Hindi natin matatanggal dahil human nature yun, napapasok sa paglilitis, yung emotion. Dahil lalo na ito, ang binibintang sa iyo ay katiwalian, ang kaugalian mo mismo ang on trial, hindi lamang yung iyong professional actuations. Congressman Erin, kanina meron ako naiwan na tanong kasi nga maraming lawyers ang nagsasabing hindi advisable na paupuin sa witness stand ang kanilang kliyente ang nasasakdal. Pero sa panahong ito ay sila pa ang nag-volunteer sa punong mahistrado. Marami nagsasabi na baka may ibang motibo, baka daw may sorpresa o Trojan horse daw ito. Ano po ang inaasahan naman ng prosecution? Well, talagang binabaliktad-baliktad na namin lahat na posibleng pwedeng mangyari o sabihin ng ating punong maestrado. Pero wala ho kami talagang makita na yung binabanggit ho ninyo na Trojan horse. Unless sasabihin niya, lahat naman kayo may dollar account eh. No? Yung mga ganun na klaseng argumento. Meaning, he's being persecuted. Yes. So, tingin po namin, baka yun yung klaseng argumento na dadalhin ng ating punong maestrado. Bubuksan namin yung akin, buksan rin ninyo yung sa inyo. No? Ewan ko kung kakagatin ng ating impeachment court yan dahil pwede natin sabihin, parang pambabastos rin yan sa ating impeachment court. So, tignan ho natin, no? Kung ano pang Trojan horse na pwedeng lumabas dito sa usapin na ito. Kagaya marahil ng ginagawa ng depensa to really identify each issue, predict what possible questions may be asked at maghanda ng tanong. Ganun din po ba kadetalye ang preparation ng prosecution? Alam mo, ganun ang detalye na pinaghandaan po namin as early as before May 7 when the hearing started. Dahil takot na takot nga kami kung bigla napag-isipan namin, ano kaya kung nung May 7, unang testigo ng depensa after the Holy Week break, si Chief Justice. Di hindi kami handa, no? So, we expected that just in case, pinaghandaan namin si Chief Justice, pinaghandaan po namin si Mrs. Corona. Ang kulang lang po namin, yung dagdag na
na ebidensya na lumabas nung nagtestigo po si Ombudsman. So yun yung masabi po natin dinagdag sa paghahanda po namin. Congressman Eri, nakita po natin kanina sa ating mga TV screens ang ilan sa mga miyembro ng Pamilya Basa. Kayo po ba, ang prosecution po ba ang nag-imbita sa kanila ngayong araw? Well, I think Congressman Ray Umali invited them if they would want to attend, and I think they said yes. So we were surprised. Ako nga, nagulat nga ako, akala ko si Ana lang ang dadating. So dumating rin po ang nanay ni Ana, yung asawa po ni Jose Maria Basa. So I think that 3 of the families are there. They were trying to get Sister Flory to come also, pero baka hindi na sa ngayon. Ito po, panoorin po natin itong videong kuha ng aming mga cameraman. Papasok po ang Chief Justice sa Senate quarters. Ito na po. Pinaghandaan, Mark, ng Senate Sergeant at Arms, katuwang ang PNP, itong seguridad dito sa Senado para sa araw na ito. Ilang araw na rin silang nagpupulong, Mark, at may inihandang espesyal na holding room para sa punong mahistrado para komportable siya habang iniintay ang kanyang pag-upo sa loob ng Senate Session Hall. Ayan po, naka-Amerikana po si Chief Justice at nakapulang blazer naman si Mrs. Corona. Marahil yung kanilang mga kasunod ay ilan sa kanilang mga anak na binibigyan ng moral support ang kanilang padre de pamilya sa araw na ito. At ilang minuto na lang, Mark, no? Ngayon ay 1:39 na, alas 2 eksakto, inaasahan natin na mag-uumpisa ang Day 40 ng paglilitis dito sa Senado. At balikan natin si Attorney Joey. Nakita natin na nandito nga ang mga miyembro ng Pamilya Basa, itong si Ana Basa at itong si Mrs. Yung asawa ni Jose Maria Basa na siyang namatay na. Itong controversial nga na kaso na natalakay dito sa Senate Impeachment Court. Sa tingin mo ba, kung sakasakali ay pwede pa silang maggamit ng prosekusyon para tumestigo laban kay Chief Justice? Sa aking palagay, ang silbi ng kanilang pagdala ngayon ay kung sakaling tatanungin si Chief Justice tungkol doon sa kanyang pera na na-accumulate mula doon sa pagkabenta ng building ng Basa Guidote Enterprises. Kasi syempre, iba na yung titestigo ka na hindi nakaharap sa iyo or wala sa audience yung mga ibang miyembro ng korporasyon. At kung tatanungin ka tungkol doon na nakaharap yung mga nagsasabing dinaya mo sila. So siguro yun yung value added nung kanilang pagpunta rito. Sa katanungan mo kung pwede pang iharap sila. Ang reservation kasi ng prosecution, kung matatandaan natin, na magharap ng testigo ay ukol dito sa dollar accounts. Hindi naman yata sila nag-reserve ng kanilang karapatan ukol dito sa pag-aari na naipon mula sa pagkabenta ng Basa Guidote building. Unless for rebuttal evidence siguro, marahil pwedeng kasama din natin, Kathy, ang ating representative, spokesperson of the Integrated Bar of the Philippines, Attorney Trixie Angeles. Good afternoon, Attorney. Maganda at makasaysayang hapon sa inyong lahat. Okay. Attorney Trixie, pinag-uusapan nga namin din, Attorney Joey, yung mga posibleng depensa ng Chief Justice. Pero aside from yung nabanggit na posibleng, those accounts are not mine. Yung sinabi ni Congressman Erin that he might come out saying, okay, I'll open my account, but you all have to open your account too. Sa tingin mo po ba magiging plausible po ba yun? I think wala siya sa posisyon maggawa ng demands. Unang-una siya yung nasasakdal dito, hindi naman nasasakdal yung ibang mga public officers na posible meron din other accounts. Hindi siya relevant wala siya sa issue. Ang issue dito is kung meron siya. So, I sincerely doubt na gagawin niya yun. So talagang, I'm sure he will stick to the issues as already stated by the prosecution. Samantala po nakikita natin itong section ng defense team ay sa ngayon ay bakante po. Usually mga ganitong oras, Mark, ay nandito na ang mga abogado ng punong maestrado, pero inaasahan natin na sa ngayon ay nagpupulong-pulong sila para paghandaan nga itong mahalagang araw na ito. Masasabi ba natin, Attorney Trixie, that the defense's case will rise and fall with this witness this afternoon? Well, significant ang
testimony ng akusado, pero significant din ang summation. So, tignan natin. Of course, kung wala namang ebidensya, walang summation. Okay. So, what is going for the defense, nung una was the presumption of innocence. Hindi nakayanan nung umpisa mabuwag ng prosecution yung presumption na iyon. Until, very recently, lumabas na nga, at lumabas ito sa kagagawan din ng depensa. So now, may burden ang akusado. Kailangan i-explain niya ang mga lumabas. So, nakikita po natin sa ating mga TV screens ang tatlong miyembro ng Basa clan. Ito pong nasa gitna ang asawa ni Jose Maria Basa at yung nasa kaliwa po niya, ito inaasahan natin na ito yung Sa kanan, si ay Ana si Ana Basa. Yung nasa kanan po ng that old lady there is the wife of Jose Basa. Okay, matatandaan natin kanina sa ating panayam kay Congressman Erin Tanyada ay sila ang nakipag-ugnayan kay Congressman Umali na miyembro po ng prosecution team para makapunta ngayong araw na ito at ma-witness nga mismo sa personal itong testimonya ng punong mahistrado. Kanina, Attorney Trixie, ay nabanggit mo na mahalaga itong araw na ito, Yes, pero mahalaga rin itong summation. Yes. Ano po ba ang kahalagahan ng summation? And meron po bang mga pagkakataon na nababago ang isipan ng mga judges just because of that? Yes, dun sa summation, dun sa closing, dun nila tinatahi yung teorya nila. Isasaad nila yung buong theory nila ng kaso at ipapunctuate nila ito ng mga ebidensya na naipresenta nila o naipresenta inadvertently nung kabila. So, yun yung makikita natin finally yung kabuuan at ma-explain ang lahat. So, malaki ang leeway dito para mag-interpret yung mga counsels, yung mga abogado. So, dito pwedeng, they can push the envelope at dito kung persuasive ang abogado, pwedeng yung last 2 seconds na save. Ang kailangan lang naman ng depensa dito, mabagabag nila enough for reasonable doubt. Kasi almost akin to a criminal case na ito yung mataas ang quantum of evidence. So, kailangan lang magulo yung isipan ng mga mahistrado natin at kung sakali ay mag-interpret sila ng ebidensya in favor of the accused. Attorney Joey, pero itong magaganap sa araw na ito, pepresenta si Chief Justice siyempre on direct examination at yung critical doon ay yung kanyang cross-examination. Kung kayo po ang defense counsel ni Chief Justice, would you be vigilantly objecting to questions o bilang isang Chief Justice, abogado naman siya, hahayaan mo siyang salagin o depensahan yung sarili niya? Kung akong nasa defense counsel, siguro pag-iingatan ko rin na lahat ng pwede kong objection na natanong ay objectionan ko. Dahil yun ang iyong obligasyon bilang abogado ng iyong kliyente or in this case ng kliyente mo na tumitestigo. At pangalawa na rin, dahil syempre ang iyong kliyente na tumitestigo, hindi naman siya pwedeng mag-object sa katanungan sa kanya. Kailangan yung abogado ang mag-object on his behalf. So parang parang ang doktor hindi pwede mag-opera sa sarili niya. Pero, Attorney Joey, isa rin sa critical ay ang mga tanong na ibabato ng senator judges mismo sa punong mahistrado. Ano ang kahalagahan nito dahil alam po natin na hindi limitado itong mga senator judges? actually, maganda yung punto mo, Kathy, kasi yun ang mas interesting na abangan at panoorin. Yung mga itatanong ng mga senator judges, hindi lamang from a legal perspective, yung nagtatanong ka para ungkatin yung katotohanan at ang ebidensya, pero yung ating tandaan na rin na itong separation of powers at iyong tinuturing na dapat na respeto na i-accord mo o itatanong mo dun sa iyong kasama sa gobyerno. Tandaan natin na ang co-equal branches of government ay kailangan bibigyan mo ng respeto ang mga umuupo sa bawat haligi ng pamahalaan. So, yun ang kailangan nating bantayan din, ano? At sa akin, ang siguro may dadagdag ko pang isa tungkol doon sa sinabi ni Attorney Trixie sa katanungan ng sa summation ay tatlong bagay. Unang-una, yung mga alam mo na kapartido or sabihin nating medyo may bias na in favor of Chief Justice Corona or may bias in favor of his conviction, hindi naman yun talaga ang pupuntiryahin mo pag nag-closing ka. Ang pupuntiryahin mo yung medyo nag-aalangan ka. Yun ang kukumbinsin mo talaga Pangalawa, pag nag-summation ka, ang hinahabol mo dyan, hindi lang yung strictly legal argument Mag-a-appeal ka na sa emotion.
Kasi hindi ka na bound by strict legal rules eh. So kung anong gusto mong palabasin, mag-appeal ka sa emotion ng mga maghuhusga, itong mga senator judges. Doon mo pagsasamahin both legal and the emotional appeal. Dito mo makikita kasi na talagang sui generis dahil hindi po nagaganap ang jury trial sa Pilipinas, hindi po tayo jury trial. Meron. Pero nga, Court martial. sa court martial lang po pala, opo. Dito sa regular court proceedings, hindi po jury trial. O, Attorney Trixie, itong magaganap na pagtatanong ng mga senator judges, hindi na siguro magiging detalye masyado kung napakagaling ng cross-examination ng depensa. Yes. Napanood na natin itong mukhang ng prosecution pala. Mukhang nagkaroon ng second wind itong prosecution after the break, ano? At napanood natin si Attorney Mario doing the cross-examination on the ombudsman. Are you hopeful na magiging magaling ang cross-examination ng prosecution sa araw na ito? Base sa ating initial na nakita sa kanilang performance. Hindi siya magiging necessary na magaling kung mahina yung witness. So, ine-expect namin dapat magaling because mahistrado to ng Korte Suprema, hindi ka aabot ng ganon, hindi ka magtatagal kung hindi ka marunong sa batas. Or even kung hindi ka marunong, mahahasa ka habang nakaupo ka doon. So, hindi siya push over at least sa legal proceedings at saka sa batas. So, expected na dapat yung prosecution, ganon din ka-sharp. Baka ikutan sila ng akusado eh. Gano'ng katinding pressure yan? Pareho sa kanila. Actually, one is on trial for his life, more or less. Diba? At least for his professional life. The other one, this is the hallmark of his career. So, pareho silang under pressure. May isang sumablay dyan, maaalala ng taong bayan yun. Nakikita po muli natin, Mark, mga kaibigan, itong live video na nakikita po natin mula sa loob ng Senate Session Hall. Puno na po ang gallery. Nakikita po natin ang iba, lalo na itong mga kasamahan natin sa media, Mark, ay mga nakatayo na lamang. Inaasahan po natin na ganyan ang magiging sitwasyon buong araw po ngayon. At nakita natin kanina, Kati, pati po yung anak ng ating presiding officer, Juan Ponce Enrile, talagang ang interest sa araw na ito ay napakataas at marahil kagaya po ng mga fight ni Manny Pacquiao ay talagang tinututukan. Nakikita sa ating screen ngayon ilan sa members ng Basa Guidote clan. Naroon po si Ana Basa. Marahil yung isang babae doon ay kanyang kapatid o kanyang kamag-anak na interesado kung anong pwedeng sabihin ni Chief Justice sa kanyang depensa. We can say, Mark, na that the seats to the Senate gallery are the hottest seats in town right now. Mas mainit pa po yan kesa sa Lady Gaga concert dahil dito kaunti lang po talaga ang maaaring makapasok. At mukhang mas may magandang epekto significance itong pagdinig ngayon kaysa Lady Gaga concert. Okay, Attorney Joey, itong trial na ito, kung siyempre magre-resulta ito sa acquittal or sa conviction, marahil this could just be the start of other legal processes, ano? Oo, kasi magkaiba sila. Kunan natin pareho ng punto. Sige, Attorney kasi Joey. kung makonvict si Chief Justice Corona, ibig sabihin nun, matatanggalan siya ng kanyang veil of yung kanyang hindi pwedeng idemanda, no? Hindi pwede siyang ilitigate ulit immunity niya from suit. Ngayon, pag nangyari yon, hindi ba't meron ng mga binibintang na meron siyang ill-gotten wealth? Paano niya na nakuha itong mga pag-aaring ito, gayong naipakita rin dito sa trial na ito, kung ano lamang ang kanyang kinikita at ano ang kanyang binabayaran na taxes. So, maaring isang posibilidad na pag natapos itong impeachment na ito, magkakaroon ng mga manganganak na kaso laban kay Chief Justice. Kung siya naman ay ma-acquit, parang natatandaan ko, sinabi yata ni Ombudsman Morales na naghahanda na sila. Babalik tayong apat dito sa Iba naman yata ang pananaw ni Attorney Trixie. Actually, ganun din. Kasi ang sinabi rin ng prosecution, sige, pag hindi namin siya makuha this time around, they will be better prepared in the next round. So, actually, sila yung nagsabi nun, hindi naman tayo, nanonood lang naman tayo dito. So, ay posibleng, hindi naman kaso, pero malaking possibility na magbubukas ng mga investigasyon in preparation para dun sa second round ng impeachment. mukhang nagsimula na nga. Yes. Oo. Sinabi ng BIR yun eh. Kanina, pinag-uusapan natin itong nalalapit na summation dahil inaasahan natin na si Chief Justice yung huling witness na para sa depensa. Kung ikaw, Attorney Trixie, nakita mo naman, naumpisahan mo itong paglilitis, nakita mo yung strengths and weaknesses ng mga counsels from both sides. Sino-sino sa tingin mo yung dapat maggagawa ng closing statement sa magkabilang panig?
Well, maganda yung performance ni Dindo de Los Angeles for the defense dun sa opening, although medyo very calm kasi kinontrast nila talaga dun sa very fiery na opening speech ni Congressman Junjun Tupas. So, maganda kung meron din makita tayong contrast. So, ang ine-expect natin sa depensa, posibleng si Mon Esguerra or possibly si Tranquil Salvador because very efficient siya during the course of his direct examination dun sa pag-present ng isang witness. Okay rin si Dennis Manalo, although we expect na medyo emotional si Dennis. Ang approach parati ng defense has been consistent. They have been calm, they have been direct, they have been Except for a few lawyers. Except for a few lawyers, yes, who shall remain unnamed. Dun sa prosecution side, they've always been appealing to the emotion, to a sense of justice. So, ine-expect natin, and kailangan congressman doon ang maggagawa ng closing statement. So, I expect that at least baka si Congressman Fariñas might go up to bat. I would like Congressman Tupas. He's already done the opening. So, Sana si Congressman Fariñas. Okay, ito kay Attorney Joey. I'm interested dahil si Attorney Joey, Attorney Trixie, nagpahinga for starting the impeachment Ang coverage. habang pahinga. At nagpahinga siya na matagal and he just came back today for this big event. Attorney Joey, speaking of the communications group ng bawat panig, sa tingin mo gaano nila naihanda yung publiko to accept their case or their theory at to accept whatever decision that might go their way? Ang tingin ko, ang defense counsels at ang defense spokespersons ang talagang nag-exert ng maximum effort itong mga nakaraang linggo or nakaraang buwan. Palagay ko, natural yon dahil ikaw ang napapagbintangan. So, kailangang i-depensa mo yung sarili mo, i-depensa mo ang iyong kliyente. At pumapangalawa dito, yung nailabas ng Ombudsman Morales na dollar accounts at yung mga transaction related dito, medyo madugo yung epekto nito lalo na sa public perception. Huwag na muna yung doon sa effect sa senator judges, pero sa public. Kaya mapapansin natin madalas nababanggit ng mga spokesperson, nagre-reach out sila sa public kasi gusto nilang maintindihan ng publiko na ang katotohanan ay ito at hindi lamang yung sinasabi ng ombudsman. Attorney Trixie, sa iyong palagay naman, kung sakasakali man, handa ba ang taong bayan na tanggapin kung ano ang kahahantungan nitong paglilitis na ito? actually, ang nakikita ko kasi is deeply divided ngayon ang bansa. May mga hardline stances na dahil sa tagal nagdidig in yung dalawang sides. Pero ang panawagan naman ng malalamig na ulo is tanggapin either way. Although ang impression ko lang, personal impression, is that pag may nagsasabing tanggapin nyo ang hatol, usually they're referring to the defense. So, kasi parang foregone conclusion na may conviction dito. I suppose na it's good advice yun for both sides na tanggapin ang magiging resulta nitong paglilitis. Nevertheless, makikita naman natin, yung dun sa side ng akusado, tingin ko sa umpisa pa lang, dapat naghanda na silang tanggapin. Kasi dehado sila from the start. Ganun talaga pag dehado ka, alam mo yung danger. So nakikita mo, it could go either way. Dun sa kabila ang mas mahirap tanggapin because alam nila from the start they had the upper hand. Attorney Joey, nabanggit mo kanina, posibleng dumipesa si Chief Justice saying that these accounts are not his. At kung ipapasa nga niya ito sa isang tao, syempre, kailangan nating i-trace yung mga dokumento. Can he be obliged to open these bank transactions and really show na hindi nga kanya ito at nasa pangalan ni kung sino man na nagdeposito into his account? Sa aking palagay, para may pruweba niya na hindi talaga kanya ito, maaaring kailangan niyang ilabas kung sino yung beneficial owner or kung sino yung talagang nagmamay-ari nitong mga dollar accounts na ito. Although ang isang pwede rin niyang sabihin ay, teka muna, ako ay nagsilbi bilang abogado o bilang parang nominee or trustee nito na merong confidentiality yan, yung aking pagkalagay as trustee or nominee para dito sa dollar accounts na to. So hindi ko basta-basta pwedeng ilabas kung hindi papayag yung aking beneficial owner o yung nagbilin sa akin ng ganitong mga dollars. At kung sabihin na natin improper yon and it's not in the impeachment charge, Attorney Trixie, what do you think? Well, wala nga talaga siya sa impeachment charge. Ang burden lang akusado dito is to provide a reasonable explanation. Yung katanggap-tanggap.
enough na para dun sa mga undecideds, mapagabag yung isip nila para ma-force sila into a position na may doubt eh. So, yun lang ang hinahabol niya dito. So, kung yun ang isasabihin niya at meron siyang documentary evidence without necessarily having to reveal identities or if there is a way na masusuportahan niya yung contention na yun, then meron tayong basis for at least reasonable doubt. That's brilliant, Kathy, ano? Kasi I may have waived my right in my SALN, but this guy did not waive his right to the secrecy of his bank accounts. Kaya very tricky. 2 minuto na lang po bago mag 2:00 ng hapon, nakikita na po natin na kumpleto na po ang mga abogado ng depensa. Dumating na po ang lead defense counsel na si Attorney at former Justice Serafin Cuevas. Nakikita po natin nakausap niya si Attorney Dennis Manalo. Narin din po si Tranquil Salvador, isa rin po sa mga tagapagsalita ng depensa, at Attorney Ramon Esguera at Joel Bodigon. At nakikita po natin dito sa VIP section ng Senate Gallery ang isa sa mga naging testigo ng depensa na si Attorney Toby Chanco. Maalala natin na merong mga blunders ang prosecution or ang impresyon ng ating taong bayan ay nagkaroon ng blunders yung prosecution in the initial stages of the trial. Sa tingin mo ba, Attorney Joey, na nabura yung memory ng mga blunders nila dito sa mga kaganapan nitong resumption after the break? Ang tingin ko, ang mananaig siyempre ay yung huling napanood ng ating mga senator judges at ng publiko. Kasi napakahaba na nga nitong trial na ito. Attorney Trixie, sa mga senator judges, sa tingin mo, kung ikaw lang ang magbigay ng payo sa kanila, anong dapat proseso ang sundin nila para mahimay nila ng tama yung mga issue sa kasong ito? Well, meron tinatawag na rules of evidence.